Dahil ang dami nag-request, tiny house update daw tayo after 1 year. So this is our prefabricated tiny house. Kumusta raw yung bahay? Wala bang problema? Hindi ba mainit? Hindi ba naglilik sa loob pag umuulan? Wala bang sign ng damage? Hindi ba kinakalawang? At iba pang mga comments sasagutin natin on this vlog. Pero bago ko sagutin yung mga tanong nyo guys, I just like to share na isa sa mga upgrade na ginawa namin with our tiny house or the whole personal glam site actually is acquiring this EcoFlow Delta 3 power station. Kasi bakit? Madalas mawalan ng kuryente lalo dito sa probinsya. Pero ang maganda rito is whether nasa province or nasa city, nakakatulong siya as home backup kapag may power outage. Sobrang powerful nito. In fact, it can power up to 99% ng home appliances. Hindi lang siya pang outdoor, hindi lang siya pang camping, hindi lang siya pang glam site kagaya nito, hindi lang siya pang tiny house. Pwede pati sa bahay. Pero para mas ma-appreciate niyo, i-test natin yung mga appliances sa loob. Tara! Another thing that I like about it guys is sobrang magaang lang siya. So yan, tara, buhat ko siya. Pasok tayo sa aming tiny house. Knock knock! Open please. Yeah. I have it on the light. O yan, quick view lang ng aming tiny house guys. May bed na tayo rito. Courtesy of Cozy Fern. So i-test natin kung gaano nga ba tatagal itong EcoFlow Delta 3 kapag ginamit natin sa TV. Let's say nawala ng kuryente, magka-power outage, bubagyo, malakas yung ulan, nagka-problema. So meron siyang 4 na AC outlet. Alright, i-on natin. Okay, mag-start tayo with 100% ng battery. Ang capacity nito, by the way, is 1,024 watt-hour. The TV is now working. By the way, if you wanna watch yung full tour nitong ating tiny house, you can watch it on our YouTube channel. Ito siya, i-link ko na lang dyan sa video. And if gusto nyo mapanood yung full or detailed review ng ating EcoFlow Delta 3, nandito siya. Ayan, o diba? Panoorin nyo lang itong video to, ilalagay ko rin yung link sa taas. Okay, anak, pakita mo. So right now, nanonood tayo ng YouTube vlog. Ang output niya is 99 watt sa ating 55-inch TV. At according to this, tatagal ang ating EcoFlow Delta 3 ng 7.8 hours. Okay na, off na natin ha. This time, yung ating electric fan naman ang itetest natin. So ganun pa din, plug in sa AC. Okay, ito doon natin, number 3. Number 3 at umiikot. Ang output niya o yung kinukonsume ng electric fan is 63 watts only or naglalaro sa 63 to 64. Tatagal ang ating EcoFlow Delta 3 ng mga 13 hours. Ayan na, kitang-kita nyo guys, gumagana ang ating electric fan. So to answer yung question about the tiny house pala, isingit rin natin since nandito na tayo guys. Mainit daw ba? Actually, hindi po namin na-experience sa sobrang mainit dito kahit nung summer kasi nga, yung puno ng mangga. Meron tayong aircon dito, 1.5 horsepower ba to? Kaya niyang palamigin yung buong unit guys. Another thing that I like about the EcoFlow Delta 3 is that kaya niya mag-power up maski ng mga heating appliances like our microwave oven. Kasi meron siyang 1,800 rated output. Ibig sabihin, kaya niya mag-power up ng mga appliances na nag-require ng up to 1,800 watts of power. So the microwave is working as you can see guys, and it's using 1,346 watts. So using the microwave, pwedeng magamit tong ating EcoFlow Delta 3 ng up to 43 minutes. And syempre guys, di ba pag nag-microwave tayo, hindi naman to umaabot ng oras, 3 minutes lang. Sapat na. So, ibig sabihin, magamit na natin na matagal si EcoFlow Delta 3. By the way, yung 1,800 watts output na yun, pwede pa siya ma-boost up to 2,400 watts via the X-Boost technology. Gamit yung cellphone, i-on mo lang yung settings na yan, then you're good to go. Konti lang yung appliances dito sa tiny house. Yun na yun, yung tatlong yun. Aside from our cell phones, our camera, of course, na dinadala ko din everywhere na pwede ko i-charge dito. Na-test ko na rin siya with our home appliances back in Antipolo. Pwede siya sa ref, ano pa ba, rice cooker, at kung ano-ano pang mga appliances. If you don't know yet, I also work from home as in full-time content creator ako. So, kailangan ko ng backup kapag nag-e-edit. I work on mga files na hindi pwedeng makorrupt. I'm just really glad that I can use the EcoFlow Delta 3 as a UPS solution. If in case mawalan ng kuryente, bigla-bigla, mag-switch siya from the wall power to battery in just a matter of less than 10 milliseconds. Ganun siya kabilis. Kaya na-mention ko na madalas magka-blackout dito. Comment kayo if you can relate sa akin guys kung nakatira din kayo sa mga lugar na madalas magkaroon ng power outage. And I also mentioned na ang power capacity niya is 1,024 watt-hour. The good news is, it can expand up to 5 kilowatt-hour. So it has an extra battery port here. Yan.
dito guys. And it's compatible with a wide range of EcoFlow Extra batteries. In fact, I have here an EcoFlow Extra battery. Ang capacity niya is also 1024 watts. So, pag ito ang ginamit natin, dodoble na yung power capacity ng ating main unit. Napakadali lang gamitin. Ipatong mo lang na ganyan. Alright. I-connect mo sa battery port. And you're good to go. Just like that, doble na yung power capacity ng ating EcoFlow Delta 3. For you to appreciate better, you will see here na kapag ginamit natin si EcoFlow Delta 3 sa TV na 55-inch, ang output niya is naglalaro from 82 to 84 watts. Pero without the extra battery, tatagal lang ang ating Delta 3 ng 9.4 hours. Pero with the extra battery, 18.8 hours. Literal na dumoble siya. Anyway, balik tayo sa ating tiny house. Okay, sagutin natin itong question na to from Mitch. I think sa TikTok to. Gaano katagal po ito pwedeng matirahan? Aabot naman po ba ng 10 years? Well, based on the published articles ng mga gumagawa ng mga prefab house like this, tatagal daw ideally mga 20 years max. Next question is from Marites Harada. How much po ang nagastos nyo sa ganyang house? Gumawa na ako ng video about this. Ilalagay ko na lang sa description box, tiny house gastos reveal video namin para malaman niyo yung details ng costing. Next question is, paano yung installation ng water pipeline sa CR at kitchen? Well, itong prefab house namin, itong tiny house namin is connected sa bahay nila mama. So wala kaming problema. Kinonect lang namin yung pipe sa water source nila and yun na siya. Para may idea ka, yan yung water pipe namin. Tapos doon yung papunta sa CR. So yan yung water pipe papunta sa CR. Tapos heto naman yung sa kitchen. Okay, next comment and question tayo. Update po, as of this month, wala pa po bang signs of damage, kalawang, etc. Hi, kumusta po ngayon tag-ulan? Kumusta po ngayon ang house? Wala po bang problem? Hindi po ba mainit? Hindi po kinakalawang? Hindi po ba nag-leak sa loob pag umuulan? So if you're gonna look outside, ito ang itsura ng ating tiny house. Okay pa din naman. Mukha pa din naman siyang glam site. Mas makapal na yung damo namin ngayon. Pwede na magtayo ng tent. Pero let's go and come closer. Okay, so ito yung net. Natanggal na siya. Actually, functioning well pa rin yung mga bintana as well as yung pintuan. Ang problema ko lang sa pintuan is, ito, medyo tumatabingi siya. Nawawala siya sa align. Plus, ayan, hindi ba nagli-leak? Here's the reason why. We have this black, ang tawag dito, patch up para maharangan yung ulan. Kasi guys, kahit na meron na ako nitong canopy, na maliit lang siya actually, parang nasa around 40 inches lang itong sukat niya rito. Kaya medyo pinapasok pa din ang ulan. Plus, tumatagos yung tubig doon. Pag tumatagos yung tubig doon, tapos dadaan dito, didiretso yan sa loob. Although hindi naman super baha. Tara, pasok tayo. Pag umuulan, kailangan may mga basahan ka rito, guys. Hindi uubra yung ganito lang, lalo kung sobrang malakas. As for the kalawang, may mga part na kinakalawang, pero hindi naman ganun kalala. Tapos yan lang, syempre mahirap linisin yung mga duming ganyan. Ayun, may mga kalawang pala itong mga, mga bolts niya, yung mga screw niya. Hindi naman siya ganun kalala. For me hindi siya ganun kalala. Like if you check here, wala pa masyado. Kaya lang syempre ang worry natin dyan baka mamaya sa ilalim madami, hindi lang natin nakikita. Okay, pasok tayo sa loob para mas masagot natin yung mga iba pang tanong. Istorbohin natin ito mga naka-staycation mode. Now as you can see, naka-off tong isang ilaw. Kasi guys, tumutulo yung tubig dyan. As in, may madilaw na part. Diyan tumutulo yung tubig. So, hindi namin ma-on tong ilaw na to kasi baka mamaya kung anong mangyari. So, right now, isang ilaw lang yung gamit namin. This one. And enough naman siya. Tapos, for some reason, I think leak-related din. Yung ilaw nitong CR, hindi na gumagana. Pati yung exhaust fan niya. Parang sabi ni Mama one time daw, parang may narinig siyang pumutok sa part na to. So, I think yun, nabasa din. Sadly, may mga part na umaangat na. Ayan, kagaya nito. Ito lang o meron pang iba? Yan lang. Ayan, so far, isa lang naman. Si Mama kasi guys yung mas madalas natutulog dito. Tapos guys, ito palang circuit breaker na to, pinapalit na namin to. Bakit natin ito pinapalit ma? Anong problema yung una? Mahina daw yung yung parang buwibigay yung mga ilaw dahil mahinang klase yung ginamit nila. So I think that's it for our tiny house update. Pero syempre may mga questions pa tayo iba dito. Sabi ni Bonds0911, marerecommend mo po ba to sir for newly couple or siguro newlywed to instead of renting apartment or boarding house? Well, after 1 year, ito na yung nangyari sa ating tiny house. If you think you're okay to face yung mga ganun challenges, well, okay naman. Ako personally, practicality-wise, yes, I will recommend na pwedeng ganito yung bahay ninyo na nagsisimula. In fact, ang ganda nga ng comment ni Mr. Super Ralph 23 dito. Sabi niya, I can imagine, ang ganda siguro lalo na ng ganyang unit kung tatlo na magkakadikit. Kung may budget, why not? Bali 54 square meters na if ganun. Malaki na din yung tutuusin, pwede lang lagyan ng 2 bedrooms and spacious bathroom. Actually, ako, kung may budget ako, I will
go for mga 2 o 3 unit ng ganito. Pwede naman. Ang masasuggest ko lang by the way pala is that mas maganda kung makapalagyan mo siya ng another bubong. Yung totoong bubong talaga. Kasi like in our case, masyadong open, hindi na nag-work yung net. Mas maiwasan yung mga leak kung meron ka bubong talaga. May nag-comment dito, ayoko nang basahin, kayo na magbasa. Yes, gets ko yung point niya and valid. That's why it's also important to look for the right supplier. Okay, this time balik tayo kay EcoFlow Delta 3. Baka naman ang tagal mag-charge yan, Daddy Bryce, kasi ang laki-laki compared to an ordinary power bank. No, nagkakamali ka. In fact, mas mabilis pa siya mag-charge than some power banks. Dahil sa ultra-fast charging feature niya, kaya niya mag-charge up to 56 minutes only. Tried and tested ko yan, guys. In fact, world leading lang naman siya pagdating sa charging speed. Ganun siya kalupit. And since pinag-uusapan natin ang charging, you can actually either charge it purely via the solar panel, which means unlimited and free renewable energy or power, or you can have it charged both via AC and solar panel simultaneously. Bali, ang mangyayari is mag-charge siya both via AC and solar panel, pero ipaprioritize niya ang solar energy during the process. So in effect, nakakatipid ka pa rin sa kuryente. Anyway, if you'd like to learn more about the solar panel, ilalagay ko na lang yung link ng video sa description box. Isa pang maganda dito guys is meron tayong EcoFlow app. Ayan no. So pwede mong i-monitor at i-control yung any power station na nakakonect sa app. So pwede mong i-check dyan real time yung energy insights, battery status, kahit saan, kahit kailan. Ang maganda dyan, meron din siyang storm guard feature. So pwede mo i-set up to para meron kang warning kapag may bagyo parating na pwede mag-cause ng power outage. So in that case, makakapaghanda ka. Pwede mo i-charge yung power station if kailangan mo. Kung marami kayo tanong sa ating tiny house, I'm sure by this time may mga tanong na rin kayo dito. At ang isa sa mga pinaka-common question is, magkano nga ba ang investment sa EcoFlow Delta 3? Well, ang masasabi ko lang guys is sobrang sulit mag-invest sa EcoFlow Delta 3 power station kasi hindi siya yung tipong itatambak mo lang sa tabi kapag hindi mo na kailangan. Pwede mo siyang gamitin daily use. In fact, kami sa bahay, dito na kami nag-charge sa mga cellphone, camera, so nakakatipid kami sa kuryente kahit paano. Plus, alam nyo ba, aabot lang naman ng 4,000 charging cycles or equivalent to 10 years of everyday use bago pa bumaba ang power capacity to 80%. Now, for the latest price and of course, latest promos, ilalagay ko dyan sa description box yung details and also, you may use our code for extra 5% discount. Anyway, that's it guys for this video. Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Make sure also to leave some comments kung may mga questions pa kayo. And also, follow me for more videos like this. This is Daddy Bryce of Omni and Bryce, also hashtag The Clingy Fam. God bless everyone. Bye!